Sa gitna ng tag-init, nakaranas ng malakas na ulan ang ilang probinsya sa Mindanao. Sa Davao City, mahigit 300 mga pamilyang lumikas dahil sa pagtaas ng level ng tubig sa Matina River. Kung umuulan sa Mindanao, tirik na tirik naman ang araw sa Luzon. Ayon sa Pag-asa, sa katapusan pa ng Mayo inaasahang bababa ang temperatura. May report si Cesar Apolinario. Alas 6 kagabi nang biglang tumaas ang level ng tubig sa Matina River sa Davao City. Umabot ng hanggang baywang ang baha sa Arroyo Compound sa Barangay Matina Crossing. Agad inactivate ng Barangay Risk Reduction and Management Council ang emergency alarm. Nung nasa critical level na ang tubig at kailangan ng lumikas sa mga residente sa lugar. Naka-standby naman ang emergency search and rescue team ng Central 911. Pero ang ilang nagsilikas na residente na problema dahil ang tulay na dapat sanay daraanan nila para makatawid sa ilog, tinangay naman ng malakas na agos. Wala na, nagtanaw kami sa kuhan pagkaanod, tulay. Pagdako, dagan na po mi dito. Pansamantalang ginawang evacuation area ang barangay hall ng Matina Crossing. Doon na nanatili ang mahigit 300 pamilya mula sa 6 na puro na malapit sa ilog na naapektuhan ng baha. Amo din silang initiative nga ipamando nga nagataas ang tubig and then as early as mga 6:30 to 6:40 na first alarm ni. Nang humupa ang baha, nagsibalikan din ang mga residente sa kani-kanilang tahanan. Nagresulta naman ng mabigat at traffic ang malakas na ulan at hangin sa Pagadian City. Napatigil sa kalsada ang mga motorista dahil sa mga nagsisiliparang road sign, natumbang puno at nagbagsak poste ng kuryente. Dahil dito, nawalan ng kuryente sa ilang lugar sa lungsod. Kung umuulan sa Mindanao, tirik na tirik naman ang araw sa Luzon. Sa Cavite City, tuloy pa rin sa pagkatrabaho ang ilang construction worker sa gitna ng matinding init. Kahapon sa Sangley Point, naitala ang 47.5 degrees Celsius na init factor o damang init. 48.1 degrees Celsius naman ang heat index sa San Jose City, Occidental Mindoro. Habang 47.5 degrees Celsius sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija. Nito lang Lunes, naitala ang pinakamataas sa heat index simula noong Enero. 53.6 degrees Celsius sa Dagupan City ayon sa Climatology Department ng Pag-asa. Sa lungsod na ito rin, naitala ang pinakamataas sa heat index ng Pag-asa na 55.8 degrees Celsius noong May 6, 2016. Ayon sa ahensya, maaaring bumaba na ang temperatura sa katapusan ng Mayo kung kailan papasok na ang panahon ng tag-ulan. Piniporecast namin na second half of May ay mag-upisa po ang tag-ulan. So ibig sabihin, ay uting-uting na bumababa ang temperatura. Ibig sabihin, uting-uting mababawasan ang init ng panahon natin. Kahit sa gitna ng tag-init, may mga pag-ulan pa rin sa ilang bahagi ng bansa, lalo na sa Mindanao ngayong weekend. Umiiral kasi ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Mindanao na nagdadala ng malalakas na thunderstorm. At mapapadalas pa ang ganitong panahon ngayong papalapit na ang tag-ulan. Sa datos ng Metro Weather, dapat I'm ready sa maghapong ulan sa Palawan bukas. Habang may thunderstorm sa Northern Luzon, Zambales, Bataan at Mindoro sa hapon. At sa linggo, buong araw muli ang ulan sa Palawan at sa Mindoro. Habang maulan sa Ilocos at Cordillera sa hapon. Sa Metro Manila, posible ang ulan sa hapon at nasa 39 to 40 degrees Celsius ang init factor. Buong araw namang mataas ang tsansa ng ulan sa halos buong Visayas ngayong weekend. At sa Mindanao, maghapong maulan sa Caraga, Davao, Zamboanga at Sulu sa susunod na 2 araw. Habang may thunderstorm naman sa hapon, lalo na sa linggo. Pero sa kabila ng ulan, maalinsangan pa rin lalo na sa Zamboanga na nasa 44 to 46 ang init factor. Nasa 44 to 45 degrees Celsius naman ang damang init sa Apari. 43 to 44 sa Cabanatuan at 42 to 44 ang init factor sa Cotabato at Davao ngayong weekend. Cesar Apolinario, GMA News. Matapos ipatigil ni Pangulong Duterte ang war games ng Amerika at ng Pilipinas, sumentro ang balikatan ngayong taon sa mga training sa pagresponde sa mga kalamidad katulad ng bagyo. May report si Cedric Castillo.
Kung sa mga balikatan exercise ng Pilipinas at Amerika noon, makabagong sasakyang pandigma at malalakas na putok ang nangingibabaw. Kanina, wala ni isang tunog ng baril na narinig sa Urban Search and Rescue Training para sa Balikatan 2017. Ang bagong tema ng military drills, kunwari may isang bagyong sinlakas ng Yolanda sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. Mula sa pag-evacuate ng mga sugatan papunta sa mas mataas na lugar at pag-rescue sa makikipot na sulok, sabay na nag-training ang mga sundalong Pilipino at Amerikano. Napaka-importante kasi yung mga ganitong exercise at training kasi inahanda natin yung armed forces natin in case na may dumating na mga calamities. Sa US daw ang makabagong equipment, technique naman ang naibabahagi ng mga Pilipinong sundalo. Maging ang simpleng bagay tulad ng symbols at markings, isama na ang basic Filipino at English, dapat daw nagkakatugma. At least sa Philippine setting alam din nila in case na dumating sila dito. Yun yung iano natin, depende kung saan ginaganap yung mga rescue. They don't have the same equipment, but they can still do everything that we can do. Ilang buwan pa lamang sa pwesto si Pangulong Duterte nang ipatigil niya ang war games ng US at Pilipinas. Nagpatuloy ang balikatan exercise pero humanitarian and disaster response training na lamang ito. Kasunod naman ang patuloy na pagbuti ng relasyon ng Pilipinas at China. Sinabi ng Pangulo na bukas siya sa pagkakaroon ng military exercises kasama ang China. Pero dati nang nilinaw ni Duterte na hindi papasok ang Pilipinas sa isang military alliance kasama ang China at maging Russia. Cedric Castillo, GMA News. Nalagasan na naman ng mga miyembro ang dati napakamakapangyarihang Liberal Party sa Kongreso. Karamihan sa kanila naglipatan na sa partido ni Pangulong Duterte na PDP Laban. Live mula sa Quezon City, may report si Dano Tingkungko. Dano? Jessica, 10 kongresista nga ang sumakabilang bakod ng partido kamakailan sa administration party na PDP Laban. Karamihan sa kanila ay galing sa Partido Liberal o ang partido ng nakaraang administrasyon. Ayon sa isang political analyst, senyalis ito na hindi pa maituturing na mature. Ika nga, ang ating political party system na sa halip nakabase sa prinsipyo at advokasya ay nakabase pa rin sa personalidad. Nitong Miyerkules lang, nagkaroon ng 10 bagong miyembro ang PDP Laban, ang partidong nagdala kay Pangulong Rodrigo Duterte nung kampanya. 10 kongresista ang nanumpang mga bagong miyembro ng PDP Laban. 5 sa kanila galing sa Partido Liberal, ang partido ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Kabilang sina Representatives Winston Castelo, Alfred Vargas, Ansarudin Adjong, Nancy Catamco at Geraldine Roman. 2 naman ang galing Nationalist People's Coalition o NPC, sina Representatives Divina Grace Yu at Scott Davis Lanete. 2 naman ang galing sa Nacionalista Party, sina Representatives Rodolfo Albano at Munir Arbizon. At 1 galing sa Partido Lakas, si Representative Javier Jesus Romualdo. I want this administration to succeed, and I feel that I can contribute with my own ideas, with my presence, in order to make this administration succeed, because the success of this administration is the success of the entire nation. So we have to sacrifice our party in able to achieve this noble purpose. It's a work in progress. Nanumpa rin bilang mga bagong miyembro ng PDP Laban sina Quezon City Vice Mayor Joy Belmonte at Councilor Gian Soto, kapwa miyembro ng Partido Liberal. Si Vice Mayor Belmonte ay anak ni dating House Speaker Sonny Belmonte na nananatili naman sa LP bilang Vice Chairman. Alam po ng tatay ko po at sumasang-ayon po siya at sumusuporta sa aking pong desisyon. Ayon kay PDP Laban President at Senate President Coco Pimentel, palagi raw magandang balita kung nadaragdagan ng kanilang partido. Nasa 121 na raw ngayon ang kabuuang bilang ng mga miyembro ng PDP Laban sa mababang kapulungan. Ang concern ko na lang ngayon as the party president is that the motivation in joining the party should be the right one or the correct one, and that is that they believe in the party program of government. Ang Partido Liberal naman nauunawaan naman daw at nirerespeto ang desisyon ng kanilang mga naglipatang miyembro. Ang dating mayorya ng LP sa House of Representatives, ngayon 28 na lang. For one, we understand and we wish them well. Like I said, mahirap talaga may LP ngayon. In fact, we started out with the new administration na lagpas 100 kami. Ngayon, we're under 30. Pero, so I guess we look at it as
panahon para mag-solidify. Kung tutuusin, hindi na bago ang lipatan ng partido sa mga politiko. If we look at the political party system, we have a very weak political party system. Unlike in other countries that they have a strong party system based on ideology. Tayo kasi personality tayo. So parang mahirap makita na political parties will really stick to their guns based on their advocacy. Mula sa pananaw ng isang politikong naglilipat bakod, ayon kay Professor Maria Fe Mendoza, ang pagdikit sa mayorya may perks ika nga. Mula sa seguridad sa posisyon, halimbawa sa mga committee membership, hanggang sa dagdag alokasyon na pwedeng gamitin sa constituents. Kasama ka sa kusina, maraming perks. Di ba they did yung mga bullying and yung mga pag-alis ng mga positions for those who disobeyed and did not toe the party line in the last deliberation on the death penalty. Pero bilang halal na opisyal, dapat daw mas malawak na pampublikong interes ang nasa isip. Na magpapakamatay ka dahil sa advocacy ng iyong party. Parang napaka-gloomy naman ang ating sitwasyon. Napaka-sad. Jessica, ayon kay Dean Mendoza ng UPNCPAG, ay kailangan na raw talaga ng reforma para matapos o matuldukan itong sitwasyon ng mga tinatawag na political butterflies. May mga panukala naman daw ngayon sa Kongreso, both sa lower house at sa Senado, na layong magtatag ng isang political party system, party academy, na kung saan nakaangkla ito sa prinsipyo at ideolohiya. Pero sabi pa rin ni Professor Mendoza, kahit sa ating level ng mga botante, kaya na rin daw nating simulan ng mga reforma na ito sa pamagitan ng pagsinsin dun sa ating mga opisyal na ibinoboto. Basically, i-judge natin sila base sa kanilang pinaglalabang prinsipyo at hindi dahil kung sino sila, Jessica. Pero alam mo, Dano, ang tagal ng pinag-uusapan ng bagay na ito. Hanggang ngayon, wala namang nangyayari, no? Yung ating party system, wala pa rin matibay na mga partido at yung paglipat ng party itinuturing pang matter of pride kung tutuusin dahil di ba binabalita pa kasi hindi ito kahihiyan para sa kanila para sa mga politiko. Talagang ipinapublish pa na lumipat sila ng partido. We're not even talking of a new normal here. This is the old normal. Politics as usual. Tama, Jessica, parang reinforcement na lang ito ng, kumbaga, yung paulit-ulit na nangyayari sa ating kasaysayang politikal. Bagamat yung paliwanag din sa atin ni Dean Mendoza nga ng UPNCPAG ay hindi natin masisi technically yung ganitong lagay o ganitong siste dahil dun sa mismong nature, halimbawa sa House of Representatives o maging dun sa mga local positions na ang perspective ng politikong inihalal doon ay laging nakatuon doon sa kanyang constituents. So kung iahambing mo yan, halimbawa sa kung ikaw ay nasa mayorya, malapit ka sa kusina, mas madali halimbawa yung pagpapa-aproba ng mga proyekto, mas marami kang alokasyon na pwede mong gamitin sa iyong mga constituents na halimbawa kadalasan sa kanila hihingi ng tulong sa politiko para sa kasalbinyag libing, yung KBL na sinasabi natin. Kumbaga para siyang cycle lalabas. Ang sinasabi din dito ni Professor Mendoza, bagamat ganito yung kalakalan, hindi ibig sabihin na tama ito. So, nasa atin, mga botante, nasa atin, kumbaga, mga constituents nito mga halal na politikong ito na tuldukan o simulan yung pagtuldok sa ganitong kalakalan, Jessica. Ang sa akin lang, hindi na siguro tayo dapat pang nagugulat o naninibago kasi ganito naman talaga yung kalakaran ng politika sa ating bansa, di ba? Political butterflies, parang commonplace na yan Lahat naman sila nagbabago ng partido depende sa kung sino ang nakaupong presidente. Doon sila lumilipat lahat. Hindi lang sa administrasyong ito nangyari yan All of the past administrations, ganito rin yung nangyari. Tama, Jessica. Yun nga, yung kagaya nga ng ating nababanggit, paulit-ulit na lang ito. Siguro, kopong-kopong, 19 kopong-kopong pa. Yung nangyayari na ito, although at different levels, I guess, of intensity in the sense na kung gaano karami yung mga naglilipat bakod. Ang isa ring pwedeng tignan dyan, dahil nga
On the flip side, bukod dun sa perks, halimbawa, ng mga malapit sa kusina, yung mga nasa minorya o yung mga hindi talaga lilipat ng partido, hindi mag-over the bakod sa partido ng administrasyon, nakita na rin natin ito sa kasaysayan. Yung iba, yung kagaya nga nung, to use the words or to borrow the words of Dean Mendoza, yung iba, dinededma. It's as if they don't exist. Wala silang posisyon sa kahit anong komite, wala silang makapangyarihang posisyon within government. Yung iba naman, nahahanapan ng butas. Yung iba na nasasampahan pa ng kaso. So parang makikita natin merong cycle na ganito na in the first place, kahit sanay na tayo dito, ang sinasabi ni Dean Mendoza, ito yung isang bagay sa ating politika or sa ating sistema politikal na hindi dapat natin kasanayan at dapat na nating simulan na ireforma, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Danot Tingkungko.